So, hello, what's up mga kapatid? Welcome back pong muli sa ating YouTube channel. Ito nga po pala ang inyong mapandingkod, Indo News Commentaries. Muli pong nagbabalik ko pang maghatid naman po sa inyo na isa na naman makabuyuhang talakayan sa mga nangyayari sa ating lipunan. For today's vlog nga pala mga kapatid ay pag-uusapan ho natin ang isa sa mga pinakamatagumpay na pambansang rally pangkapayapaan na itinaguyod po ng Iglesia ni Cristo nitong nakaraang Enero 13, 2025. Opo, naginanap po dyan sa Quirino Grandstand, Maynila, maging sa iba't ibang panig po ng ating bansa na nilahukan ng mahigit kumulang 3 milyon sa kabuuan. Mga kapatid, mga kababayan, so tatalakayin po natin ngayong araw na to mga kapatid, mga kababayan, kung paano nga ba nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo sa kanilang nalayunin upang itaguyod ang isang prinsipyo na kahit ang ating pamahalaan ay nahihirapan, ang pagkakaisa, matibay na pagkakaisa mga kapatid at mga kababayan. Ngunit bago po ang lahat mga kapatid, mga kababayan, ay gusto ko lamang pong i-congratulate ang lahat ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na dumalo po sa nasabing aktibidad. Ano po? Ang iba po sa kanila ay linggo pa lamang po ay nandun na po sa Quirino Grandstand upang salubungin nasabing aktibidad na lalong-lalo na po yung mga may katungkulan diyan sa SCAN International na nanguna po para po sa maayos na flow ng mga kapatid mula sa pagpasok hanggang sa paglabas. Maging sa pagpapaalala po nila sa mga kapatid na huwag magkalat bilang bahagi po ng pagrespeto sa umiiral na batas, ordinansa ng lungsod ng Maynila. Ayan, palakpakan po, palakpakan. Maraming salamat and congratulations po Iglesia ni Cristo sa matagumpay na National Rally for Peace na inyo pong isinagawa. Napakabuti po na inyong hangarin para po sa ating bayan, para po sa ating bansa na sa kasalukuyan ay nagkakabaha-bahagi. Ano po? Kaya napakalaki po ng naiambag po ng Iglesia ni Cristo para po sa pagtataguyod ng kapayapaan po sa ating bansa. Kudos, Iglesia ni Cristo. Papanoorin po natin ang balita sa Net25 Special Edition right after po, pagkatapos po ng programa o pagkatapos po ng rally diyan sa Quirino Grandstand. So, panoorin po muna natin ito mga kapatid. Huwag mo natin palampasin. Although, iba sa mga kapatid po natin, ay napanood na po ito, pero gagawin pa rin po natin ito ng reaksyon. Okay, tara. Simulan na natin! At tagumpay nga po ang National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng bansa. At hindi naman po bigo ang Malacanang sa paniniwala na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang nasabing pagtitipon. May live report si Eden Santos. So inaasahan po ng Malacanang mga kapatid na magiging matagumpay at mapayapa ang isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo at hindi ho sila nabigo doon. Dahil sa totoo lang, ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay marunong tumupad sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang mamamayan at higit sa lahat, bilang isang matatag na bayan ng Diyos. So ayan, congratulations ulit mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kudos! Eden. Ali, kahit na napagod, napuyat at nagutom, masaya pa rin ang mga dumalos sa katatapos lamang na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. So ayan mga kapatid, ang dami. Napakarami.
Nagtipon-tipon sa isang lugar ang maraming tao. Yan ay sa Quirino Grandstand sa Maynila. Maayos at mapayapa ang kanilang pagdating sa venue. Simula pa lang ng umaga ng Linggo hanggang hapon nitong Lunes. Lalong naging energetic at masiglang mga tao nang simula ng entertainment program kung saan ay nagpakita ng kanilang galing at talento ang mga performer. So ayan po, no, bandang hapon pito naganap yung talagang main event po ng programa po, no, ng National Rally for Peace. May mga entertainment na showcase po na during the rally, and then may mga may mga nag-talks din po kagaya ni kapatid na Edwin Zabala, no? Ni Ka Arnel, no? May mga nagsalita, no? May mga pahaging pero hindi naman siya totally na masasabi natin na pamumulitika kagaya ng ginagawa ng ibang mga politiko, ano? Si Iglesia ni Cristo ang nagsagawa ng ganitong kapayapang rally. So asahan na talaga natin mga kapatid, mga kababayan, ano, na wala talagang pamumulitika rito. May mga pahaging pero it doesn't mean na pinupolitika ho ng Iglesia ni Cristo ang mga nasa loob po ng ating gobyerno. Yan, mapapanood po ninyo. Alright, tuloy natin. Maganda eh. Hindi mamumulitika. Yan ay unahin na dapat magkaisa. Habang hinihintay ang pinaka-highlight ng National Rally for Peace, hindi naman natinag ng ulan at araw ang mga ito dahil na So, yun na mga kapatid, no, mga kababayan. Umulan, umaraw, walang problema sa mga kanin sa Iglesia ni Cristo. Tinuloy po nila ang programa. Hindi sila umalis dyan sa kanilang kinatatayuan. Ang iba may mga nagdala ng payo, which is okay lang din naman kasi nga ang sakripisyo nila ay hindi matatawaran, mga kapatid, mga kababayan, ano? Hindi kagaya ng iba diyan sasama sa rally. Pagkatapos ng rally, ayan, pipila na, no? Pipila na para dun sa sa lagay. No? Bakit? Ano mo nasabi? Siyempre, during 2007 hanggang 2009, kasagsagan ng mga rally ng mga hindi ko na mapanggitin kung ano mga grupo yan. Basta, alam niyo na yun. Kapag may rally, may pera, bandang dulo na programa, alam niyo yan. Alam niyo yan. Kasi, naranasan ko yan. Nakikipag-rally ako noon, bayad yan, kaya wag ako. Ako pa, no me, not me. Ha? Wag ako. So, tara, tuloy na natin. Baka mapikon tayo eh. Tuloy na natin. natili pa rin sila sa kani-kanilang mga pwesto. Bandang 3:30 ng hapon ay nagsimulang magsalita ang mga speaker na nagbigay linaw sa pinakalayunin ng rally. Unang nagsalita si kapatid na Edwin Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Idiniin niya na ang National Rally for Peace ay para sa hangad na kapayapaan at pagkakaisa, hindi lang ng Iglesia ni Cristo, kundi maging ng lahat ng mamamayang Pilipino. Marami po sa ating kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa.
Idiniin din niya na ang inilunsad na mapayapang rally ay alinsunod sa umiiral na saligang batas. Kinumpirma naman ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa inilabas na statement nito. Anya, ginagarantiyahan ng konstitusyon ang pagsasagawa ng peaceful assembly gaya ng National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang sa Quirino Grandstand ginanap ang National Rally for Peace, kundi maging sa 12 pang venue mula Luzon, Visayas at Mindanao na ang pangunahing layunin ay suportahan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan ang isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So yun na nga may 12 sites po pala ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bahagi ng bansa So rin nakaka-uplift din ng spirit na bagamat malayo na yung mga kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo, malayo sa pinaka-main venue, which is yung Quirino Grandstand, pero magkakasama sila, kung nakita ninyo, di ba, na naka-live telecast yun, yung 12 sites na yon, sama-sama nilang ginagampanan ang kanilang mga sinumpaang tungkulin para sa pagkakaisa. O imagine that? Diba? Ako hindi ko naman sinasabi na ang Iglesia ni Cristo lamang ang may ganitong klase ng programa. Kasi may mga ibang relihiyon din na gumagawa ng ganito. Pero ang pagkakaiba nga lang, unified form. Unified form ang makikita mo sa bawat pagkakataon na naglulunsad ng mga ganitong klase ng programa ang Iglesia ni Cristo. Lalo pa kaya mga lingap pamamahayag, tingnan ninyo. Ganyan magpakita ng pagkakaisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pamumuno ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. So yun nga, inulit niya na ang rallying ito ay para sa kapayapaan at bilang tugon na rin sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan ang impeachment, ang nilulutong impeachment diyan sa Kamara dahil magdudulot lang ito ng pagkakawatak-watak ng sambayanang Pilipino na hindi makakatulong kahit na sa isang mamamayang Pilipino na naghihikawos sa buhay. Imagine that? Yung pronouncement ng Pangulo, enough na yan Enough na yon para maintindihan sana ng mga nasa gobyerno na hindi talaga makakapagdulot ng magandang benepisyo para sa bansa ang pagpapa-impeach. Bakit? Kapag hindi ba na-impeach si Bibi Sara at napatunayan na nagkasala siya, hindi ba siya makukulong? Hindi ba siya makakasuhan? Siyempre, malamang sa malamang, makakasuhan at makakasuhan pa rin siya. Pero yung i-impeach mo ang second highest official ng bansa without the due process, kagaya ng sinasabi ni Congressman Marcoleta, na nagsagawa sila diyan ng mga inquiry in aid of legislation daw, pero ang problema, wala namang nakalapag, Si Congressman Marcoleta na mismo ang nagsiwalat niyan in aid of legislation, pero wala naman silang nakalatag na panukalang batas na ipangdadagdag sana nila roon sa inquiry sana nila. Ang ginawa nila, pinalitika nila ang Vice President. Kaya, kung i-impeach man nila ang Vice President without due process, paano na? Ibig sabihin, mas makapangyarihan yung gumagawa ng batas kesa sa batas mismo. Diba? Dahil nga na sinabi ni Ka Arnel, yung mga
yung mga mambabatas, sila pa yung mga lumalabag sa batas. Di ba? Yun ang pangit. So, kung i-impeach man ninyo si VP Sara, dapat in due process. Ayun yun, kay Congressman Marcoleta. So tara, tuloy pa natin. Magugunita na idiniin pa ng Pangulo na ito ay makakaabala lamang sa tunay na gawain ng gobyerno at maging ng mga mambabatas na mapabuti ang buhay ng lahat ng Pilipino. Hindi naman bigo ang Malacanang sa paniniwala na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang National Rally for Peace sa iba't ibang lugar sa bansa. Umaasa rin si Bersamin na ang mga ipinahayag na mga opinyon ay makatutulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid sa tunay na pagkakaisa na inaasam ng lahat. So yun na nga mga kapatid, mga kababayan. Sana marinig po ito ng mga kongresista natin na nandyan sa Kamara na talagang sinusuportahan po ng Iglesia ni Cristo ang pronouncement po ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya kung ayaw po ninyong maniwala, ayaw niyo pong pakinggan ang pronouncement ng ating Pangulo, ibig sabihin yan, meron kayong mga hidden agendas. Meron kayong mga hidden agendas dyan. Sabi nga ni Congressman Marcoleta na sa mahigit 400 departamento at mga opisina ng pamahalaan na gumagamit ng confidential fund, bakit ang Office of the Vice President lamang ang inyong sinisilip? Kung sisilipin ninyo, dapat lahat na. Pati yung opisina ng mga kongresista. Opisina ng Sandatahang Lakas, opisina ng Pambansang Pulisya, opisina ng kahit yung COA, kahit yung COA, pati yung NBI, lahat na ng mga departamento, silipin na ninyo kung paano nila nilustay, Gaya nga na sinabi ninyo, pronouncement niyan, galing sa inyo yung salitang paglustay, o kung paano nilustay ng mga government offices na to ang confidential fund na meron ang kanilang mga opisina. Sana lahat, para magkaalaman na hindi yung iisa lang. Yan ang tunay na pamumulitika. Kasi isang tao lang isang opisina lang yung sinisilip nyo Paano naman yung 400 na mga opisina ng pamahalaan na mayroong confidential funds? Ako, sinasabi ko simulat sa pool hindi ako DDS pero against ako sa impeachment dahil talagang hindi magdudulot ng maganda yan. No to impeachment kasi matatali lang yung mga congressman pati yung mga senador sa impeachment trial na yan. Hanggang sa wala silang magagawang proyekto para sa mamamayan. Hanggang sa ma-divert ang kaisipan ng mga tao, hanggang sa hindi natin namamalayan, nalulustay na pala ang pondo ng gobyerno na pupunta sa mga kawatan, sa mga buhaya, sa mga gutom sa salapi, sa mga humihiga sa kwarta. Ay nako, mahirap lang magsalita online Wala akong pinu-point out na tao na isang tao. At I am speaking in generalize. Oh my God! Kung kayo, ng mga politiko na nakaupo dyan sa Kongreso, tapat kayo. Wala kayong kasalanan, hindi kayo corrupt. Patunayan nyo. So ayan mga kapatid, na-high blood ako na natuwa. Ay nako, Ginoo. So hanggang dito lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pagsama niyo ulit sa atin sa panibagong talakayan na ito. Maraming salamat po sa mga solid na mga kainggo natin dyan. Thank you so much po sa inyong pagsuporta. Huwag niyo po sanang kalimutan mga kapatid na i-share itong ating video
Kahit sa ang platform po, kayo na pong bahala. Ikalat po natin ang good news. No? So hanggang dito na lamang po mga kapatid, mga kababayan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong paglingkod. Ingo News Commentaries. At your service.